Pag-usapan po natin yung 15 na dapat gawin ng mga seniors kahit edad 50 pataas sa umaga. Ano rin yung mga bawal gawin. Alam nyo, very basic lang to pero sure ako makakatulong to sa inyo. Number 1, pag bagong dilat sa umaga, pag tumatanda na tayo, dahan-dahan ng gising. Okay? Siguraduhin natin na okay yung utak, okay yung katawan, manhid ba yung paa, manhid ba yung kamay, naipit ba yung leeg. So, wake up very slowly. Make sure okay yung katawan mo. Pasalamat tayo, gumising pa tayo. At pag uupo na tayo, galaw-galaw muna, tapos uupo, dahan-dahan ng upo. Okay? Yung higa na pag-upo, wag mong bibilisan. Si Doc Lisa, minsan binilisan, nag-vertigo. Nag-vertigo siya 3 araw, hilong-hilo. Masusuka pa. Pag upo mo, para mag-balance, lalo na pag umiidad, hindi na maganda balance natin sa tenga. Tapos pag tatayo na tayo sa umaga, dahan-dahan din yung tayo. From upo to tayo, minsan biglang sumasakit ng likod, di ba? Minsan ay stiff neck, para ma-warm up yung body. Para siguradong gising na gising. Maganda, same time tulog, same time gising sa umaga. So, dahan-dahan. Number 2, pag gising sa umaga, iinom tayo. Pag senior, 1 basong maligamgam na tubig sa umaga. Kung mas bata, kahit 2 basong maligamgam na tubig sa umaga. Malaki pong tulong to. Alam nyo, siyempre sa umaga, very dehydrated tayo. Makita nyo, ihi natin, masyadong madilaw, mapanghi. Pag hydrated ka, maraming tulong sa kidneys, sa balat, sa utak, pampagising, pangalis ng toxin. Napakaganda po. Number 3, pag gumising ka na, dapat konting stretch tayo sa umaga, ha? Kahit pa ganito lang, oh. Yung mga simpleng stretch lang natin, paunat-unat lang tayo, ganito, oh. Pwede na po yan, ha? Tapos sa ulo, dahan-dahan, galaw-galaw. Kasi pag hindi mo ini-stretch, lalong sisikip yan. So, konting galaw-galaw na sa umaga. Number 4, ito po, napakahalaga. Sa senior, kahit 50 and above, ang galaw natin dapat deliberate. Kung meron kang kukunin sa sahig, dahan-dahan. Okay? Ang bawal yung jerky movements. Yung biglang ikot, biglang talon, o minsan yung hagdanan, di ba? Parang isip mo, bata ka pa eh. Kita mo yung hagdanan, gusto mo itakbo eh. Pero pag tinakbo mo, hindi na ganun kalakas yung paa mo, magkukulang ka ng steps, madadapa ka. Pag nadapa, mababalian pa ng kamay natin. Magko-collis fracture yan. So, no sudden jerky movements. Dahan-dahan lang, slowly. Kasi lalo na yung titingin sa baba, mahihilo na po kayo niyan. Yung magtatali ng sapatos, napakahirap na niyan. Upo kayo bago kayo magtatali ng sapatos. Kung maglalakad, gusto ko naka-rubber shoes. Stable shoes. At kung po pwede nga, maglakad ka may kasama. Wala nang masama. Kasama mo partner mo kung sino mas stable. At least, kung matutumba, 2 kayo matutumba. Actually, hindi. Ako nga, minsan kasi mga daanan natin, di ba? May bako-bako, may butas, madadapa ka, hindi ka naman lagi nakatingin sa floor. So, kung may alalay ka, may kasama ka, hindi ka madadapa. Number 5, dapat very nutritious ang breakfast. Okay? Dapat maganda breakfast natin. Hindi pwedeng kape, pandesal, pwede naman. Pero sana may itlog, pwede ka mag-oatmeal, yogurt, may konting prutas, gusto mong kanin, may gulay, para may vitamins, may protein, may energy ka. Kailangan nutritious breakfast. Very important. Hindi pwede hindi kakain ng breakfast. Lalong masama eh. Pag ginutom mo sarili mo sa umaga, lalo ka lang tataba. Sa tanghali ka kakain, pati sa gabi. Number 6, very important sa mga senior. Take your daily medications. Ha? Kailangan alam nyo. Hindi ako papayag, hindi alam ng lalaki, hindi alam ng babae yung gamot niya. Kailangan alam nyo, ano tableta, ano dosis, ano pangalan. Magpatulong ka. Ito ba inumin ko? Ano ba gagawin? Diba? I'm sure may bilin sa inyo sa high blood. Pwedeng binabawasan yung gamot kung mababa blood pressure. Kung mataas naman, minsan tinataasan. Diba? Alam ko may mga adjustment yan. So, daily medications, lagay mo sa organizer. Minsan, maglagay ka pa ng alarm clock or patulong ka sa asawa o sa anak mo. Yung medicines, very important. Huwag kakalimutan.
Maganda yung plastic, may lista. Number 7, ito ang problema ng mga senior at tumatanda. Mainit ang ulo. O, umamin tayo. Huwag mabilis uminit ng ulo, huwag masyadong stress, huwag masyadong magalit kasi pwedeng mag-morning high blood pressure, tataas blood pressure, tataas blood sugar. Baka biglang mag-collapse tayo, lalo na kung kaaway nyo mas bata, di ba? Number 8, para sa senior, lalo na iwas sa heat stroke. Oo, dito sa Pilipinas, hirap sa heat stroke, lalo na pag summer, ang init, baka yung kwarto nyo mainit, lalo na sa banyo, mainit, nag-hot shower pa, sarado pa yung hangin. Kailangan malamig kasi pag mainit, mabilis ma-dehydrate ang senior. Baka hindi lang heat stroke, baka ma-stroke mismo. So, doon kayo sa pinakamalamig na kwarto, pag nasa banyo, dapat nga open lang nga kung pwede, yung bintuan na lang sa labas, konting hangin, konting electric fan, walang masama. Number 9, very important sa lahat, senior o hindi senior, avoid accidents. Ang daming aksidente sa bahay. Yung mga steps, baka matumba ka. Kailangan may rug, may hawakan, lalo na sa hagdanan. Yung hawakan, hawak tayo lagi ha. Huwag kayong bababa. Pag akyat ng hagdanan, mas safe pa nga. Yung pagbaba, delikado. Hawak kayo. May pasyente ako noon nagse-cellphone. Pagtingin niya sa cellphone, maglalakad siya pababa. Pagtingin niya sa cellphone niya, nasa hospital na siya, nasa ICU na siya. Bumagsak na siya, nagtumbling, dumugo ang ulo. Okay? So, home safety tips. Number 10, ingat sa pagdumi sa CR. Dapat laging malambot ang dumi. Sabi ko nga, like ngayon, nagpapaluto ako ng at least may kangkong, at least may sinigang, maraming gulay, o ampalaya, kasi kailangan ko maraming gulay, kailangan ko rin maraming prutas para lumambot ang dumi natin. Very important. Paano kung matigas ang dumi? Pag matigas ang dumi, lalo na pag senior, iiri ka. Straining is very bad for the heart. Habang umiiri ka, yung dugo na sa coronary artery, sa puso, bilang cardiologist, alam ko to, yung dugo, kumukonti. Sumisikip yung ugat natin habang umiiri. Kaya meron heart attack sa banyo. Yung banyo pinaka-dangerous. So be careful habang umiiri, avoid constipation and straining, galaw-galaw exercise, 'di ba? Number 11, dapat magdadasal, magpapasalamat, positive lang ang iniisip. 'Di ba? Kahit matanda, may sakit, huwag na natin isipin yung mga hindi natin kaya gawin. Dati kaya natin mag-squat, mag-akyat ng mabibigat, magkarga. Ngayon, di na ganun kakaya. Dati, konting lakad lang, di ba, maliit ang tiyan natin. Ngayon, pag tumatanda, lagi na may bilbil, lagi na malambot yung mga muscle, di ba? So, ano po yan? Sarcopenia yan So, enjoy what you have, gamitin ng wisdom, mental health benefits, di ba? Be happy pa rin. Number 12, kailangan maglakad. Maglakad ngayon, naglakad lang kami, 5,000 steps, di ba? Kailangan nga, mga 5,000 pwede na to 7,000 steps a day. Walking is the best exercise, lalo na sa senior. Lakad ng lakad, fresh air, lift your mood, maglakad sa mall, o maglakad sa lugar na safe kayo. Doon kayo sa safe maglakad. Number 13, maganda may lista kayo. Oo, lalo na sa mga makakalimutin. Kalaban ng senior, Alzheimer's, dementia, naulian. So, lista mo anong gagawin mo para hindi ka ma-stress. Itong 1 to 5 gagawin ko ngayong araw. Write it, stay focused kung ano bibili sa supermarket. Isipin mo lang yung goals mo for the day. Number 14, napakahalaga sa senior. Kailangan may kinakausap na kaibigan, kamag-anak, anak, apo, everyday. Hindi pwede walang laman ng tiyan. Walang laman ng utak. Diba? Kasi pag wala ka nakakausap, mabilis maulyanin. Mabilis maulyanin. So, socialize, kausap is very important. Sumali sa mga groups. At syempre, kung ano yung mood mo sa umaga, yun ang pinakamaganda. Ang willpower natin, yung lakas ng loob, malakas sa umaga, sa senior. And number 15, syempre, the most important, kailangan mahalin at i-appreciate ang partner. Yan talaga nagpapasaya sa atin.
partner sa buhay, pamilya natin, close friends natin, yung mga tinutulungan natin, yung mga tumutulong sa atin, yan ang pinakapampasaya, yung mga pets, nagpapasaya din, itong nature, ang ganda ng halaman, ang ganda ng hangin, ang ganda ng araw. Pasalamat tayo sa Diyos na buhay tayo. Hopefully, magawa natin yung mission, kung ano man mission natin dito sa mundo. Salamat.